Gulatin mo ang mga magulang mo. Mag-ipon ka para sa pang-tuition mo. Pero paano kung ang inyong inipon? Bakit? Pera na, inanay pa. Inay ko po. Paghirapan mo tapos walang nangyari. Kinailan ng anay. May i-resolve ba tayong kaso ngayong umaga mga kaaha? Paano kaya ang isang alkansya na wala pang 3 buwan pinagpiestahan ng mga anay? Alkansya ko anong nangyari. Inuod, inanay. Si Teo. Makapag-enroll pa kaya si Randy? Bakit? Ang lalaking umiiyak sa viral video. Yan ang natira. Ang college graduating student na si Randy. Ang inipong 20,000 piso. Inapak na mga anay. Sabi ko sa sarili ko na yung pinaghirapan mo, yung dugot pawis yung pinuhunan mo, nanlumo lang po ako that time, tapos umiiyak po ako and deep inside po kasi sobrang sakit niya. Si Randy sanang kauna-unahang makakatuntong ng kolehiyo sa kanilang 7 magkakapatid. Pero ang pangarap na diploma, mauuwi rin yata sa wala. Tulad ng maraming estudyante na ngayon ay balik klase, puspusan din ang paghahanda ni Randy para sa kanyang huling taon sa kolehiyo sa kursong Information Technology. Aminadong raketero at singsipag nga raw siya ng langgam. Makaipon lang ng sariling pangmatrikula. Nag-freelance talent ako, nag-modeling, rumaraket, nagka-put up din ako ng small business ko, then sa gabi din po, nag-ano din ako yung sa along highway, yung mga bangketa. Ang kanyang mga kita, araw-araw niyang inihuhulog sa kanyang alkansyang gawa sa papel. Pag halimbawa, maghuhulog ako ng 100 to 200 per day, medyo hassle po kasi siya pag ibabank. Kaya ang ideal ko nun is itabi na lang siya sa alkansya. Pero sa halos magtatatlong buwang pag-iipon, ang nakaimpok niyang mahigit 20,000 pesos, O, tingnan mo guys, ang daming perang nawala, oh. sinimot ng mga anay. Ito siya, oh guys. Alkansya ko, oh. Parang araw gumuho ang mundo ni Randy. Dito nga sa maliit na pwesto ni Randy sa palengke, tinabi ang alkansya. Hindi raw sumagi sa isip ni Randy na magiging target ito ng mga anay. Noong umaga po noon, naglilinis po ako. Tapos nung naglilinis ako, nagwawalis ako. Nung nagwawalis ako, may nakita akong uod. Biglang bumagsak lahat yung uod. Doon naaalarm ako. Ang inakalang uod, anay pala! Inay! Ang pera na isang uri ng papel ay nagtataglay ng cellulose na siyang pangunahing pagkain ng mga pesting anay. Present din ang cellulose sa mga kahoy. Wah! Karton! Lupa at ugat. Para kumanap ng mga ebidensya, mag-iimbita tayo ng isang entomologist para suriin ang kaso ni Randy. Napakadaming species ng termites na sa buong mundo and even sa Philippines. May 4 na klase ng anay na karaniwang makikita sa ating bansa. Ang Macrotermes, na kadalasang nakatira sa mga tinatawag nating punso. Namumugad naman sa mga ilang bahagi ng puno ang mga Microcerotermes. Nariyan din ang mga kulay reddish-brown na anay o Nasutitermes. Pero ang pinakamatindi, pinakamarami, at pinakamasiba raw sa lahat, ang Coptotermes na siya rin nameste sa pera ni Randy. Ito yung mga anay na karaniwang kulay puti, tinatawag din itong Philippine-built termite. Maputi yung kanyang abdomen. Pisain mo siya, may lalabas na milk substance. Kaya yun yung naging common name niya. Ilalapag ko dito yung device, wala siyang movement of anything kasi walang humawak sa device. Pero tingnan nyo po yung upper graph. Kunwari, ito yung anay kamay ko, dumaan, makikita nyo yung radar. Yung radar, nagpa-fluctuate sa kanya. So which means that there is movement inside the wood. At kapag binuksan ng kahoy, sasambulat ang mga peste. Okay, so confirm. Sinura na eksperto ang sulok-sulok ng tindahan ni Randy. So far, wala po na-detect yung radar natin.
Pero bakit wala naman na-detect na anay ang ating termite detector? Kung nakikita nyo to, di ba, nagtutubig, kaya lumambot yung kahoy. So, pag nagtutubig ang kahoy, lalo siyang gustong-gusto ng mga anay puntahan kasi kakainan nila, mas madali nilang kakainan to. Hindi magsasama ang langgam at saka ang anay eh. So, langgam na yung nag-take over dito. Pero ang tanong, bakit wala ng anay sa ating crime scene? Nag-spray ka ba o nilinis mo lang siya? Nilinis namin, after maglinis po, nag-spray po kami. Ayun naman pala. Pinaka-obvious na sign na meron kang termite is yung presence ng mga mud trails, no? So yan yung nakikita yung gumuguhit dun sa kahoy, gumuguhit sa pader na lupa. Nabubuo ito gamit ang inimbak nilang lupa na hinaluan ng kanilang laway. Ito rin ang nagsisilbi nilang lihim na tunnel papunta sa kanilang target. At kapag nakakita ng nagsisimulang mud trail, pwedeng buhusan ito ng suka. Tingnan lang natin kung hindi sila lumabas sa kanilang mga lungga. Pwede rin daw gumamit ng orange oil. O kaya naman, simply expose them to direct sunlight. Ayaw daw kasi ng mga anay sa araw. Pero paalala ng eksperto, panandali ang solusyon lang daw ang mga ito, ha? Tinataboy mo siya sa isang area, hahanap ulit sila ng ibang lugar kung saan sila makakahanap at makakakuha ng pagkain. Kumuha ng professional na pest control. Para naman masigurong ligtas ang inipon nating pera, may payo ang ating financial expert. Pwede natin gamitin yung mga tin cans kasi definitely yung mga yon hindi siya naamag, hindi siya kinakain ng anay. Tapos ilagay natin siya sa isang safe place na hindi naman nalalagyan or nawiwisikan ng tubig kasi specifically tin cans, pwede rin mga lawang yan. Plastic pwede rin. At ang pinakamainam sa lahat, iimpok ito sa bangko. Hirap mag-ipon. God, buti may natira pa. Nasa halos 6,000 na lang daw ang natira sa inipon ni Randy. Ganito yung ganyan. Pag nawag na kayo bumili, guys. Oh. 1,000 mahigit yung kinain sa akin, guys. Oh. May paraan pa kaya para maisalba ang mga perang inanay? Ayon sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, ang mga inanay na pera posible pang mapapalitan. Pero sa sitwasyon ni Randy, talagang goodbye na raw sa kanyang perang inanay. Dahil kinakailangan daw kasi na buo pa at least 60% o mahigit sa kalahati ng pera. At dapat kita pa rin daw ang pirma ng Pangulo ng Pilipinas at ng Governor ng Bangko Sentral. Dapat din daw buo pa ang security thread ng pera o yung parang sinulid na nakasuksok dito. Oh, guys. See? Oh my God. Tagpo 100 pa naman lahat to. At sa tulong mula sa social media, ang inanay na pera nabawi din niya. Maraming salamat po sa inyo. Nakapag-enroll na po ako. Kaya naman, abot kamay pa rin ni Randy ang pangarap niyang diploma. Mabuti naman talaga ang mag-impok. Pero siguraduhin ang perang inipon, Hindi pa yan lumutan. Bakit? Yan lang natira. hindi mauuwi sa wala at didiretso lang sa sikmura ng mga pwesting anay. Case closed!